Buksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 25. Babasahin po ito ni Myla. Chapter 25, 19 to 34. Tumayo po tayong lahat. At yung isa naman po, chapter 27, 1 to 16. Ako na po babasa. 25 ba ito? Oo, 19 to 34. Tayo po lahat ay tumayo. 19. At ito ang mga saling lahi ni Isaac na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at si Isaac ay may 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebecca, na anak ni Bethuel na taga-Sira sa Padan Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Sibia. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa sapagkat baog, at nadalanginan niya ang Panginoon, at si Rebecca na kanyang asawa ay nalilig. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya, at kaya sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya'y yumao nagsiyasat sa Panginoon, at sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay paghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kaumbal sa kanyang bahay bata, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mapalatihong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila ipinangalan ni Rebecca. At ang silaki ang mga bata, at si Isaw ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. Minamahal na ni Isaac si Isaw sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebecca si Jacob. At nagbukod si Jacob ng tuwid, at dumating si Isaw na galing sa parang, at siya'y nanlalambot. At sinabi ni Isaw kay Jacob, ipinamamanhid ko sa inyo na pakainin mo akong niya o mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipagluluto mo na sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Isaw, narito ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, isumpa mo na sa akin, at sinumpa niya sa kanya, at kanya ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Isaw ng tinapay at nilutong lenticas, at na siya'y kumain at umingong at lumangot at limaw. Gayon, di walang halaga ni Isaw ang kanyang pagkapanganay. Ay, isa naman po, 27, chapter 27, 1 to 16. Ako na po ang babasa. At nangyari nang matanda na si Isaac, at malabo na ang kanyang mga mata, lalo pat hindi na siya makakita, ay tinawag si Isaw na kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, anak ko, at kanyang sinabi, narito ako. At sinabi niya, narito ako'y matanda, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga'y kunin mo ang ipinamanhi ko sa iyo, ang iyong armas, ang iyong lalagyan ng pana, at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang, at huli mo ako ng usa, at igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig, at dalhin mo rito sa akin, upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko at bago ako mamatay. At pinakikinggan ni Rebecca nang nagsasalita si Isaac kay Isaw na kanyang anak. At naparoon si Isaw sa para upang manghuli ng usa at upang madala. At isinaysay ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Isaw na iyong kapatid na sinasabi, dalhan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkaing masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak ng kambing. At
at gagawin ko masarap na pagkain sa iyong ama, ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain, na ano pat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay. At sinabi ni Jacob kay Rebeka na kanyang ina, narito si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo, at ako'y isang taong makinis. Marahil ay iipuin ako ng aking ama, at aariin niya akong parang mandaraya sa kanya. At ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas. At sinabi sa kanya ng kanyang ina, sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig at timaong ka at dalhin mo sa akin. At siya yumaon at dinala sa kanyang ina at ginawa ang kanyang ina ang masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebeka ang mainam na damit ni Esau, na kanyang anak na panganay, na nasa kanyang bahay. At isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay binalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg. Tayo manalangin. Ako'y mga kaupunan. Pamagat po na ating pag-aaralan ay determined mother and a blamed son. Determinadong ina at nasising anak. Pag-aaralan po natin ay ang buhay ng isang pamilya na binubuo ni Isaac, Rebeka, Esau at Jacob. Ngunit magpo-focus po tayo mo kay Jacob at sa kanyang ina na si Rebeka. Dito makikita natin ang determinasyon ng isang ina na determinasyon kung paano na fulfill ang prophetic word, kung paano ma-fulfill ang God's will, kung paano na shape ang isang nation. Ngunit ang sisi ay napunta kay Jacob. Yung pong sisi ay napunta kay Jacob. Marami pong mga Christians, mga tao, Christians, na misrepresent nila si Jacob. Hindi baling ma-represent ka ng unbelievers. Dahil ang unbelievers naman, dahil kulang sila sa wisdom of God, kulang sila sa kaalaman sa Bible, at normal sa unbelievers na misrepresent sila ng mga tao. Ngunit sa isang mananampalataya, Christian, lalo na mga ngaral, lalo na mga Bible scholar, na alam yung Bible, tapos i-represent yung isang tao na mali, yun po ay napakasakit. Pero i-misrepresent ka, ipakilala ka ng mali. Majority, almost mga 90% ng Kristiyano, mali ang pagkakilala nila kay Jacob. Kahit sa mga napapakinggan kong preachers, na si Jacob ay mandaraya, oportunista, mapang-agaw ng hindi kanya, magulang. Narinig ko pa sa isang pastor, lahat ng kagulangan ay kay Jacob. Okay ba niyo? Ganun ba si Jacob? Titignan po natin ayon sa Bible kung ano siya. Kung ano sinasabi ng Bible, doon tayo maniniwala. Merong ilang nakatangan si Jacob, sabi si Jacob ay tahimik. Merong tao tahimik pero pakinggan mo ang pagkakilala ng tagaibang barangay at ismuso yun. Ismuso yun. Because of misrepresentation. Mag-iingat tayo na mag-represent ng tao. Wala kang pagkakaiba na nagkakalat ng fake news. Yung itim, i-represent mo na itim.
Yung puti, i-represent mo na puti. Hindi yung itim, sabihin mo puti. At yung puti, sasabihin mo itim. You are committing crime because of misrepresentation. Isa, sabi rito sa Bible, tingnan natin ang katangian ni Jacob. Siya daw po ay tahimik lang. Tahimik. 25, 27. Sabi rito, 25, 27. At nagsilaki ang mga bata at si Esau ay naging maliksi. Ayan, si Esau po maliksi. Lalaki sa parang, kumbaga galak. At si Jacob ay lalaki tahimik. Sabi ng Bible si Jacob tahimik. At tumatahan sa mga tolda. Doon lang siya, parang bang houseboy lang siya lagi. Houseboy. At si Esau po ay walang pagpapahalaga sa mga spiritual matters. Wala. Ngayon, ano po ang nangyari? Na dumating po ang time, magbabasbas na si Jacob, si Isaac, mamamatay na siya. Ibibigay na niya yung blessing. Diba? God of Abraham, Isaac, and Jacob. Bakit si Jacob ang napunta mo? Hindi si Esau. Sabi ni Isaac, Esau, aking panganay na anak, ay hindi ka, di ko alam, malapit na akong mamatay, ilabas-bas ko na sa iyo, blessing on high. Kaya pagluto mo ako ng usang na paborito ko, at tapos noon, kakainin ko, tapos babas-basan kita. Nandun po si Rebecca, nanay niya. Sa una isa, nakikinig. Narinig yung sinabi niya Isaac. Noong narinig niya, kinausap na agad si Jacob. Ang mastermind po dito, si Rebecca. Pero ang sisi na ni Jacob, kinausap niya si Jacob. Sabi niya, anak, ang tatay mo magbabasbas na. Kaya pinakuha na ang kapatid mong panganay ng nausa. Sabi niya ka dito, ako magluluto ka, kumuha ka ng kambing, luluto ko, ipakain mo sa iyong tatay para ikaw ang mabasbasan. Ano sabi niya ko? Ako yung makinis. Si Esau ay balbon. Hindi sumpa, hindi pagpapala. Abutin ko, sumpa pag ako nahuli. Kita nga, may resistance. Ano sabi ni Rebecca? Hindi. Sa akin mapunta ang sumpa. Inako ni Rebecca yung sumpa. Bakit ang lakas ng loob niyang akuin yung sumpa? Bakit? Kasi sabi sa kanya mismo ng Diyos, yung bunso, ang maglilid sa panganay. Nasa kanya ang aking prophetic word. Kaya malakas ang loob ni Rebecca na gawin yun kay aking maapunta yung sumpa. Dahil hindi naman siya masusumpa. Dahil gagawin lang naman niya yung prophetic word ng Panginoon. Hindi ganoon na nga nangyari. Meron pong blessing ng Panginoon na napakadaling kunin. Na minsan nga kahit hindi ka humihingi, dumadating. Meron ding blessing para sa Diyos, minsan nahirap kunin. At minsan, napakahirap kunin. Kaya alamin natin ang style o karakter ng Diyos. Meron madaling kunin. Meron mag-e-exert ka ng effort para makuha mo.
Hindi yung pananaw kasi ng iba sa Diyos, parang yung tindahan ng sapatos. Alam niyo yun? Kasi bumibili ko ng sapatos eh. Meron second floor yun eh. Size 7, no? Ganun. Kasi hindi kasi ano eh. Meron mikropono. Ano ba yung mga Obante, size size 7. Pa! Sa kagad sa kahon, hinihulog kagad dun eh. Meron ganun na blessing ng Diyos. Pero meron din, nahirap mong muna. You will accept effort. Kaya mga tingin natin ang Diyos eh, parang laging bigay ka na lang, ganun. Kasi mag-i-accept ka ng effort. Sabi ng Panginoon, ibigay ko na sa inyo ang Jericho. Ibinigay ko na yung Jericho. Blessing yan. Yan ang aking promise lang sa inyo. Nakuha ba nila yung Jericho? Agad? Hindi. Bakit? Haharapin nila yung army. Haharapin nila yung mga hindi sinabi ng mga Jericho, welcome Israel from Egypt. Welcome kayo dito. Hindi. Sasalubungin nila yung mga sibar. You will fight. Paglalaban mo para makuha mo yung blessing. Meron ganun. Eh baka akala natin lahat ng blessing. Lord, ito ganun. Bam! Lord, ito yung bam! Hindi ganun. Ganun. Meron labanan din, mga kapatid. Kaya, tingnan natin. Ano ba yung hinihingin natin sa Diyos? Baka kailangan extra effort, kaya hindi pa dumadating. Meron naman, pag-pray mo kagad, andun. Meron ganun, minsan na hindi ka walang pray, nandun eh. May dadating sa bahay mo, galing kay galing na ano, tumawag na promotion siya. Meron ganyan. Ang Diyos naman may variety, hindi naman isa lang ang style ng Diyos eh. So, ginawa ni, kita nyo kung gano'ng ka-determine yung nanay. Bakit nakuha nila yung blessing? Kasi si Rebecca po ay focus. Nung narinig niya yung prophetic word ng Diyos, nilagay niya yun sa kanyang puso. Siya po ay patient, hinihintay niya yun. Na, baka ilang taon bago pa mangyari yun eh. Kaya lagi nakaabang na si Rebecca. Ganun po siya ka-focus. Kung gusto mo makuha yung blessing, dapat focus ka. Focus ka sa ginagawa mo. Focus ka sa hinihingi mo. Hindi kung anong nagagagawa mo. Ganun po siya ka-determine, focus at sensitive sa prophetic word of God. Parang si Mary, nung narinig yung sabi ni Simeon kay Jesus, ang batang ito ay magiging ganito, magiging ganito, sabi. At itinanim ni Maria sa kanyang puso yung kanyang narinig na prophetic word from Prophet Simeon. Nung nagsalita yung angel, ikaw ay ganito, ganyan, magkaano ka, ganito, at itanim ni Mary sa kanyang puso yung kanyang narinig. Yun po ang susi. Napag-usapan natin yung faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nakikinig ng word of God. Paano ka magkaka-faith? Assumption. Assumption lang ang nasa atin. Haka-haka. Kasi yung faith is a substance of things. Ano ba yun? Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. It means to say, meron kang pinangahawakan, meron kang tinutungtungan, merong revelation sa iyo ang Diyos, kaya mahakbang ka kahit hindi mo pa nakikita. Merong advanced na Word of God sa iyo. Doon ka tumatayo. Hindi ka nagbabasa ng Bible. At kung narinig mong Bible, ang Word of God, hindi mo naman nilalagay sa puso mo.
Kaya maraming Kristiyano hindi lumalago. Walang Word of God sa puso. In the beginning was the Word, and the Word was Christ. Walang Kristo sa puso. Ito Word of God, and the Word became flesh. Gusto nating lumago, maging Christ-like, be filled with Christ. Paano? Be filled with the Word. Be filled with the Holy Spirit. Sad to say, hindi naman pang review ano po, mga kapatid. Marami kasi hindi naman babasa ng Bible. Parang healing. Anong healing? O, paano na ito mga kapatid? Healing ba? Sabi ni Jesus, sabi sa Hebrew 12, pinarurusahan ko, pinagwiwikaan ko, hindi ko ng strong word, ang aking mga ang aking kinapopotan. Yung ba yung sabi ng Bible? Pinarurusahan ko ang aking mga kinapopotan. Yung ba yun? Pinagwiwikaan ko ng matigas yung aking mga kinapopotan. Hindi. Pinagwiwikaan ko ang aking mga iniibig. I rebuke whom I love. Minsan doon lang tayo nakatingin sa unang part ng verse. Pinarurusahan ko. Yung kasunod. Yung aking mga iniibig. Pag nireview ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kung hindi, mapapahamak tayo. Alayin natin. Mga Christian, kung gusto lang, first part of the verse, aking, yung huling part ng verse, Hebrews 12. Nakalimutan ko na, nasa mo ba yung verse na yun? Namiss ko yung verse. Sabi ng Panginoon, kahit nasa Revelation lahat ng ating iibig ay aking kinarurusan. Dinidiscipline. Dinidiscipline. Meron ng mga magulang na naglalaro ng mga bata sa putikan. Ang ginawa ng isang nanay, sa dami ng bata naglulubog sa putikan, inuha lang yung isa ron. Ginauwi at nilinis. Eh nagtanong, ba't kailangan kinuha mo? Eh yun yung anak ko Yung iba, wala kang pakialam doon. Makapagalitan pa ako ng mga magulang doon. So, tandaan po natin, ang Diyos pinarurusahan, pinagbibigaan, kung kailangan. Ang Diyos naman ay gracious humble, tender. Dumadating lang sa atin ang strong word ng Diyos. Pag matigas yung ulo natin, kasi tigas dito. Pag ganito matigas, yun. Dadating yung strong word. Tapos akala natin, tayo ay kinukondem, pinapagalitan, hindi po. Kaya lang tayo pinarurusahan din ng disiplin ng Diyos kasi bakit? Ay lang, ba't tayo pinarurusahan ng Diyos? Ba't ka tinutuwid? Kasi anak tayo, tinutuwid tayo anak. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? So, sabi ni Rebecca, lahat po ng ginawa ni Joseph, ay ko, ang nasa likod nun si Rebecca, pero ang nakailangan makuha natin legal, ang pagkapangalan. Isa walang pahalaga yan sa spiritual matter o value. Kaya kahit pagkapangalan yun bibenta yun Kaya nga sabi sa Romans 9:30,
I love Jacob and I hate Esau. Bakit? Kasi po si Esau ay he despises spiritual matters. Yung valuable matters, baliwala sa kanya. Pero si Jacob, meron siyang pagpapahalaga sa mga spiritual matters. Kaya nakikooperate si Jacob, nakikooperate. Ganito gagawin mo, Jacob, kasi alam mo yung kapatid mo niya. Alam mo, place yan eh. Kita mo, ganda yan. Kahit pagkapangalan niya, alugin mo lang, bibenta niyan eh. Ganito gawin mo. O, nanguhaya na, nangangaso yan, walang nahuli. Tiyak, gutom yan. O, ito, pagluluto kita ng hindi natin sopa. So, yan. Hihingi sa'yo yan. O, sabi mo, benta mo muna ang iyong pagkapangalan. Walang alam si Jacob dito eh. Kumbaga, nanay niya yung mastermind eh. Because his mother received a prophetic word. Pero kaya nga, determined mother and a blamed son. Determinadong ina, sa determinaduhan niya, ang nasisi yung anak. Sumunod naman siya po. Diba? Nagugutom ako, kaya nga sopas na yan. Ibenta mo muna pagkapanganay mo. Pagkapanganay, nagugutom ako, panganay. Ay, sumpa mo muna, ako na yung panganay. O, ikaw na panganay. Panganay, nagugutom na ako eh. O, no? Sumpa mo muna, sumpa sa Esau. O, ikaw na panganay. Sumpa yun, ha, mga kapatid. Sa Old Testament, mga tao salita lang, sapat na eh. Pagka mag-aan ng muhon, boundary, sabihin lang nila, maglalagay, ito yung bato ha. Yung kapitbahay hindi na lalagpas doon. Tapos ito, sumumpa ka mo sa Diyos. Binibenta mo yung aking pagkapanganay. Salita! May panganay. Gugutom ako, panganay. Come on! I hate Esau and I love Jacob. Kasi Esau despises holy things. Samantalang sacred yun, ang benefits yun ay matindi. Lagi sana siyang mapapasama. In the name of the God of Abraham, Isaac, and Esau. Wala siya ron. Kasi alam naman ang Diyos karakter ng tao bago pa itong anak eh. Jacob was chosen by God before he was born. Tapos sabihin mo, madaya. Sabi ng Panginoon, yung bunso, paglurog sa panganay. Yung bunso na. Meron prophecy ang Diyos, wala man dapat gawin. It shall come to pass, whatever happen. Meron prophecy naman, you must cooperate, kung hindi mangyayari. Adi na ibigay na kay ano? O nung sumumpa na si Esau, na si ano na yung panganay, sino na panganay? Di si Jacob na. At dumating na ngayon yung time. Mamatay na sa isa. Ayun na nga, magluto ka na, nakakainin ko. Inunahan na sa Diyos yung Rebecca. Kita mo yung kadeterminasyon na niya, ni Rebecca. Dapat ganito yung mga parents. Nakikialam sa destiny ng kanilang mga anak. Okay, alaman nyo, huwag lang susunod. Yung mga anak naman dito, tumulat kayo kahit ako, masunurin sa ina, masunurin sa magulang. Kaya tinanggap yung blessing, eternal blessing. Yung magbabas-bas na si ang dali kagad eh. Ama, ito na po ang aking hinihingi. Ang dali naman. Si Jacob na yun ha. Ang dali naman. Kasi ang Panginoon mong Diyos ang tumulong sa atin para magawa po ito. Halika, lapit ka dito. Para ahalikan kita, babas-basan mo. Kasi nagaling lang sa isang
Hawakan ko nga yung kamay. Ginawa kasi ni Rebecca, yung mga balahibo yung magpipinahin. Kasi si Esau po, balbon. Hawakan ko nga yung kamay. Tulad na itatay niya. Amoyin ko yung damit mo. Pinasuot yung damit ni Esau. Amoy ni Esau. Sabi niya. Pero boses ni Jacob. Amoy ni Esau. Balahibo ni Esau, pero boses ni Jacob. Sabi niya siya, ikaw ba talaga ang aking anak na panganay? Ano sabi ni Jacob? Opo, positionally. Sabi niya, Jacob, opo. Hindi niya dinukto yung positionally. Wala ba noon eh? Sinulog. Opo, positionally. Ikaw ba talaga? Opo. Di ba tayo holy? We are holy. Positionally. We are holy because of Christ and impartation of holiness. Sa ating sarili, wala tayong holiness. We became holy because of Christ's impartation of His holiness. And later on, we are gradually becoming literally holy. Kasi nagmamature na tayo. Nagagawa na natin yung mga nasa nagiging katulad na tayo ni Kristo. Nung naborn again ka holy ka na because of Christ Pero dahil pa kalabuhan mo, diba? Dahil pa witnesses, over na yun ang grace ng Diyos. And later on, nagiging literally holy na tayo. Kasi natuto na tayo dumanga sa Word of God, sa holiness, in submission to the Holy Spirit, etc., etc. Naibigay niyo ni Isaac yung basbas. Amog mula sa langit, pagkapalan mula sa langit, ang kaawaw ay papahinuhod sa iyo. Pagpalaki ka ng ang daming blessing dito ng babasa. Hanggang sa umalis na si Isaac, kasi dito, nakuha niya yung blessing. Eh mamaya, ito na naman si Esau. Nagluto na eh. Ama, ito yung ating ano. Ito yung offering na hinihingi mo. Sino ka? Sabi niya Isaac. Si Esau, anak ko pangalan. Sabi sa Bible na nilalagot si Isaac. Sino yung nabigyan ko ng blessing? Sino? Pumunta rito. Siya raw si Esau. Ang nilalagot. Basbasan mo rin ako, ha? Sabi niya. Inaibigay ko na eh. Wala ka na bang ibang basbas? O sige. Kasalatan sa lupa, kabaliktaran ng blessing eh. O bakit? Di na ko niya isa. Pwede naman bawiin yung bumali Pwede naman bawiin yung bumali. Ba't di niya binawi? Hindi na naisip ni Isaac kasi yun ang prophetic word Yung anointing nga ni King Saul, binawi Di ba, ganun si King Saul ng Diyos, tapos pinapunta siya ng Diyos, si Samuel, prophet, binabawi ng Diyos anointing sa'yo. Kasi hindi ka karapat-dapat na hari. Binawi Noong nakarang mission ni Bless, 2015, di ba ang naproklamang Miss Columbia? Di ba? Ano proklamang ni Steve Harvey? Miss Columbia, mali. Tuwan-tuwa na nalungo mga Pilipino nun, na-expect nila si Pia Monsbot. Hindi abanod ko yun, mamaya, ito, nagkakatisip pa. Dahan-dahan. Siguro, guys, kung anong gagawin ito. I have to apologize. Yak, narinig ko yun eh. Sino ba nakapanood no? 2015, Miss Universe. I have to apologize. Miss, ang person ako ay Miss Columbia. Ito po, and the Miss Universe is the Philippines. Iligawan mga Philippines. Ba't na binawi? Mali!
Eh, siya ay sa ba't nilinaw? Kasi prophetic yun yun. Hindi naman bawiin. Kaya si Jacob po ang naging successor. Bagamat hindi naman natin maiaalis ng iba talaga, di ba? Kasi si Jacob ay mapagsamantala, opportunista, gano'n. Pero kay Rebecca walang naninisi. Doon ako nagtataka eh. Si Rebecca mastermind eh. Walang naninisi. Wala pa ako narinig na sinisi si Rebecca. Wala nang sabat na maginan niya yung anak, kaya niya mo yung anak mo. Hindi naman mapag-accessory sa pwede. Yun nga, kaya walang naninisi kay Rebecca. Laging kay Jacob, kay Jacob, kay Jacob. Ano sabi ng Diyos mismo? I love Jacob and I hate him. Basahin natin, baka sabihin nyo, bago ka pa panganak, kilala ng Diyos ugali mo. Alam ng Diyos kung sino karapat dapat. Ang Diyos ba mananakawan mo ng blessing? Sumpa talaga abutin mo. Liban lang kung hindi kalooban ng Diyos. Romans 9:13. Ano ito? Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinabuotan. Siguro umpisahan ko sa 10, verse 10. Hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihina ni Rebecca sa pamagitan ng isa, ito nga'y ang ating ama na si Isaac, sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganak at hindi pa nagsisigawan ng anumang mabuti o masama, upang ang layo ng Diyos ay mamalagi, alinsunod sa pagkahiran, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. At sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinabuotan. Ewan ko, mahirap na may erase yan sa mga Kristiyano. Siya po, mandaragan. Baka gamitan pa ng Goldman Burugas. Opportunista. Wala na, mahirap na alisin. Instead of sisingin yung nanay, determined mother, a blame son. Mahirap po Mr. President. Paano kung ikaw na sa kalagayan ni Jacob? Just let God and let go. Kaya na. Okay na yun. Kaya mag-iingat tayo misrepresent ng sinamang tao ng makahirap. At pag tayo pagkat naniniwala sa sinasabi ng tao, hindi lumapit sa iyo ng mga kapatid. Walang mamangsa. Pati nga mga kapatid ko, ayaw na ako pautanin. Walang pupauto sa akin kapit ba? Pati mga kapatid ko, walang papautan sa akin. Naniwala ka naman natin. Minsan nagagamit ko yung excuse me expression. Kasi yung mga tanga eh. Yung mga tanga. Ganun ba? Pati mga kamag-anak mo, talagang ayaw ka na pautan. Kawawa ka na. Yung balasubas. Binalasubas yung panganay na kapatid, binalasubas yung bunsong kapatid, binalasubas yung kapitbahay. Kaya pala walang magpautan, balasubas pala. Eh, ikaw naman na! Kawawa ka naman. Naalala ko may tumawag kung ano ba yung si John Midnight, iba rito na ako sa iyo. Mr. John Midnight, tumama ako, malaking premyo.
Ang laking preno, tinamaan ko eh. Tumama ka? Oo. Pero hindi ako sumali. Pero tumama po ako. Ano sabi ni Johnny Midnight? Tumama ka, hindi ka sumali. Gago! Sabi niya, gago! Kaya ang dami na suspender eh. Kasi ito, tanggapin ito, ito, 50,000 ito, pero bibigay mo na kayo 10,000 para makuha nyo. Gano'n. Eh, hindi naman ako sumali. Hindi na, pili nga namin kayo eh. O, di ba, Mrs. Opportunity ito. Hindi kayo sumali. Napili namin kayo. Napadala nitong premium. Ganun ba? Saan mo papadala ito? Sa Gcash. Sa Gcash. Tawag ka ulit. Wala nang nasagot. Bakit? Sabi niya dyan na gago. Lang wala pang o 1 week. Naging sa linggo. Pati ako, i-scam yun eh. Pinuha na ang information ko. Paalala ha, baka may magamit yung pangalan ko. Napakita ko pa yung natin dito ng Mother's Day. Kasi baka ipakita. Pastor talaga yan. Ayan na retrato. Yan nga, ganun. Baka gamitin eh. Kasi ginamit ko yung pangalan ng kaibigan ko eh. Kaya sagot ako ng sagot. Pinunta ko yung kaibigan ko. Wala. Paraliti ko na nga eh. So, ito nakukuha mong pera. Ang matagsalita, isip ko na. Sa $50,000, magbibigay ka ng $5,000. Sa 1,000,000, magbibigay ka ng $10,000. Uusap kami sa cellphone na, by text lang. Sabi ko, wala akong ganyan pera. Pwede ba pag nakuha ko na yung 1,000,000, saka ako bibigay $10,000? Hindi, magbibigay ka muna ng $10,000. Grabe na. Kung nakakaroon ng box na ito, kaya pagdating sa unit school, mag-ingat kayo sa mga scout. Hindi naman ba, iba, kaya na-scout dahil mga galing din eh. Mga sakin din, kaya kumakalat ka agad. Then ako kayo naging tubo na. Para mapapatuloy na bigyan kayo. Pumarti kayo 20,000. Eh, galing ka sa pera, sa ginto. Sige, ganyan. Yung pala, wala namang palang ginto. Hindi mo na makita. Ganyan yung mga yan eh. Lagi ko po itong pinopoint sa inyo na kasi napakahirap po namin sila. Kita nyo siya po mga ganyan. Ganyan. Lagi ko itong pinabanggit. Ang hukom bago umatol, pakikinggan ka. Side A, yung respondent, yung ako nag-accuse. Mrs. Bayad. Tapos magbayad. Ikaw na nasasaktan. Magbahalag ka. Yung po ang magpatuloy na po. Dahil naman talaga. Then, pag-aaral ng evidence, na lahat-lahat. After 1 week or a month, then they will decide. Tao pala yun. Dinalo ng Diyos. Eh mga Kristiyano, sabi nga, makikinig sa sabi-sabi, walang bayad sa sarili. Nasabi lang ganun yung tao, ganun. Lang yan pala talaga yun. Ano sabi? Walang sariling kaisipan. Ang makikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Wala kang pagkakaiba sa mga marites na hindi na ina-analyze yung situation, inuugat yung pangyayari. Ganun ba? Alam niya pala talaga yan ano? Ano nalaman? Isang side pa lang narinig mo. Amen ba yan? Yan yung wisdom ng Diyos, maging balance tayo. Kasi ang daming ganyan eh. Hanggang ngayon, hindi marunong mag-balance. Eh nagtuturo naman ng Bible ng wisdom. Sabi nga doon, ang luklukan mo o Diyos, Psalm 119, ang sentro ng iyong luklukan ay justice and righteousness. Kung yung taong hukom, bago humatol, ganun eh. Di lalo na ang Diyos. So, tapusin na natin.
It's hard to be misrepresented. But anyway, wala na. Kung ganun lang nasabi, just let God and let go. Bigay na natin sa Diyos. To be great is to be misunderstood. Maraming great man, kaya rin misunderstood. Kasi nagdidesisyon sila against the odds. Kasi tama yung decision nila. Against 99% na wrong. Kaya namin misunderstood sila. Si Thomas Edison na naka-invento ng bulb, ang ilaw natin. After nahit 1,000 times of testing and trials, nakasabi sa ito tao, Tomas, punong daan ano na yun eh. Punong daan, ano na, testing na yun na. Tigilan mo na yan. Ano pa ba? Bago pa sa 900 times. Siyempre, may sasabihin na sila kay Tomas eh. Ito. Ano ba yan? Punong na testing. Misunderstood. After 1,001, testing, biglang sumindi yung ilaw. Biglang sumindi. Yan, magkikiyabang tayo ito. Thomas Edison. To be great is to be misunderstood. And to be greatest is to forgive those who misunderstood you. Na misunderstood ka, kasi you have decision in great na agin sa kanila. Para sa kanila balik, pero alam mo tama. Kaya alam mo yung isa. O para maging greatest ka, patawarin mo sila. Ang sabi ni Jesus, Father, forgive them. For they know not what they are doing. Pero ng great. Kulang lang siya sa knowledge. Kulang lang sa karanasan. Kulang lang sa wisdom. Unawain mo na. So, nakuha ni Rebecca ng pagina yung prophetic word because of her determination, yung kanyang patience, yung kanyang sensitivity sa word of God, at sa kanyang pagiging focus. Pagiging focus. So, ngayon, nabanggit ko kanina, may blessing ang Diyos na it just come. Ang dali. Hinahabol ka nga eh. Hinahabol ka ng blessing ka sa mga. Pero, hahabulin mo. Mag-exert ka ng effort. Kaya yun ba sa dalawang yan? Kaya hindi dumadating, hindi mo alam kung ano eh. Pero parang gagawin ka effort eh. Pero parang gagawin mga serpinayan eh. Parang dumating yung blessing eh. Kaya akala natin, puro bagsak ng bagsak eh. Sabi naman ng iba, kita nyo dahil sa kadayaan niya ako, dinayari siya ng binan niya. Karma. Karma daw siya ako. Kasi, nung nakita niya si Rafael, sabi niya, umibig siya ako dun. Umibig. Sabi niya, gusto ko maging kasama sa Rafael. Sabi niya, labang. Umibig niya. Mag-lengkod ka na 7 years, bibigay ko sa Rafael. Nag-lengkod siya Jacob for 7 years. Sabi sa Bible, yung 7 years, parang 7 weeks lang. Iba kasi ang tao pag umibig. 7 years, 7 weeks lang. Yung isang drug, parang isang lang yun, simba pag ginawa. At ayun na, laban, 7 years na. Hindi nga sa akin siya. Sige. Ikaw ng kasalan. Kasi mga kayang kasalan nun, tulong ko. Pumasok nga kayo sa kubo, kaya magdaman, sige na, kasalan ka lang. Kaya kinabukasan, hindi ko nagulat siya kung sabi, sila na ito ah! Sila na ito! Ba't mo ko dinaya? Sabi niya ba, napala. Kasi mandaraya, magulang, manulugan, lahat ng kagulangan na sa kanyang oportunista. Tignan natin, hindi ko tapos istorya.
Eh sila niya ito ah. Ano sabi nila to? Tapusin mo lang sa kanyang sarili ko. At bibili ko naman sa si Rafael for another 7 years. Kasi ang punto namin dito, pag nirespect ko lang, ang mag-aasawa, hindi dapat yung gusto mauna, kundi yung pangalan. Isang week lang naman eh. Euro yun, after 1 week. Oh, ayun na si Rafael. Saan na? Oh. Eh sino na? Dahil ang bulangan mo. Sa panahon na, doble nga yung blessing eh. Maghihintay ka lang ng 1 week, 2 na asawa mo. Doon yun na. Hindi pwede ngayon niya. Wala pang batas doon. Talog-log ni Eko. What a blessing. What a blessing. Pareho ka naman maganda. Kita nyo, napalang ni Hapok. Sa kanyang kagayaan, binaya sa minagal. Sinabi. Pero talang blessing in disguise. Biro mo dalawa asawa mo, pareho maganda. Oh. Eh, naglipod na ulit siyang 7 years. Bali 40 years. Eh, yun naman naging puhunan din eh. Di ba nung aalis na sila? Oh. May naman aalis na rin ito ah. May laban. Yung mga kawan na napalag mo. Kaya galing mo yan. Iwan mo lang yung iba. O para sa kabuhayan natin nyo yan. Noon yun ha, wala pa si Moses ha? Hindi pwede ngayon yun. Baka sabihin nyo, eh, bakit si Laban? Kasi, bakit si Jacob? Noon yun, labang batas eh. So, ito nyo, dahil sa pagsuko, sunod ni Jacob sa nanay niya, mapulfill lang yung prophetic word of the blessing. In the name of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ako'y kasama siya, no? Diba nalangin si Elias para bumagsak na po sa pangalan ng Diyos ni Abraham, Isaac, at ng Jacob. Lord, consume this cow with your fire. Boom! Baksak rin. Baksak. So, ngayon, para makuha natin yung blessing, tansahin natin. Ito ba easy blessing? Or medyo hard blessing? Kailangan ng effort. Kailangan mag-exert ng effort para makuha natin. Gawin natin. Kung hindi, walang blessing. Magkakikilos din tayo. Meron naman, dumarating lang sa iyo, di ba? Kahit na hindi mo siya pinipray, dumarating, nahabol kayo. Alamin natin, God is a God of variety, marami isang ways. Huwag tayo mag-concentrate sa isang bagay. O ikaw ba yung misrepresent? O kaya mo na, you are only accountable to God. You are only accountable to God. Sabihan mo na siya sa pinagsasabi nila. O for siyempre, yung testimony mo, iingatan mo din. Iingatan mo na. Ganun pa ginagawa sa iyo. Sinisiraan ka pa. Let them go. Sa Diyos ka lang accountable. Sabihan mo na sila, kilala ka naman ng Diyos eh. Si Jacob na kilala ng Diyos eh, bago pa nga. Pati si Esau. Alam na si Esau, burara eh. Yun yung pagkakatiwala ng spiritual matters eh. Ang halaga ng pagkapangalan, nagugutom ako eh. O ikaw na pangalan, ang sopas. Ano? O, tayo naman, baka may na misrepresent. In the past, meron tayo nasiraan. Repent po tayo. Magsisi po tayo. Magsisi po tayo. It is a pride. You are spreading lying spirit. Salamat po yun, mga kapatid. Salamat po yun. Ngayon tayo mananalangin. Mag-patient lang po tayo. Sa mga hinihintay natin blessing, patient lang po tayo. Yung hinihintay kong justice sa Panginoon, ang hinihintay ko 20 years. 20 years. Justice na hinihintay ko. Finally, mga 1 month ago, nagsalita ng Diyos, arise yan for the light of God. 20 years. Ang isip, 20 years. At palulunod ko sila sa iyo, at wala ko ng ganti sa iyo. Pakita niyo,
Maging patient po tayo. Kaya, para makamtan natin ang blessing. Tayo po natin tumayo. Lord, salamat po sa biyaya mo sa aming paaralan. Lord, sa lahat para kami po ay misrepresent na tao. Nasira namin, sinabi namin sa isang bahay, kumakalaan sa palay ng bahay. Patawarin po kami. Patawarin po kami. Hindi kami kagad nag-isip ng tama. Umatol kami kagad. Forgive us, Lord. Kasi alam po namin na hadlang po yan sa blessing. Dahil your throne, the center of your throne is righteous justice. Righteousness. You're very, very fair God and loving God. And you want us to be like you, like your Son. Panginoon. Lord, again, kung meron kami represent na tao, forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Ingatan po kami mag-present ulit ng tao. Itiyakin namin, kilala namin ang lahat. Alam po namin ang every like a judge before we give our conclusion. Panginoon. Salamat po, salamat po. And thank you, Lord, for the forgiveness. Naintindihan po kami. Dahil hindi naman namin sinasadya sa iba. Hindi namin po sinasadya. Tinatawag lang kami sa pagkikinig sa chismis o maging chismoso at chismosa na wala man lang kadahilan. Forgive us, Lord. Lord, nakita mo po na nakita namin meron pang blessing na napakadali. At kuminsan kami parang hinahanap. Panginoon. Ngunit meron din kami nakita blessing, kailangan pala kami ay mag-exert ng effort. Maging sensitive, maging focus, at patience, Panginoon. At gawin namin yung nararapat gawin. Surely, dahil sinabi mo, it shall come to pass, Panginoon. Salamat po. Lord, yung mga blessing na hinihingi ngayon ng mga anak, kayo po ang mag-provide. Ngayon, at this moment, give us easy blessing, Lord. We are asking easy blessing at this moment. At sa mga hard blessing, Panginoon, give us strength, knowledge, and wisdom kung paano namin makukuha. Panginoon, salamat po, salamat po. Lord, mga personal problem na hindi nabanggit, nakatago lang sa puso ng iyong mga anak. Ngunit kailangan, Lord, na hindi naman masama, kundi kailangan. Need, very, very need, badly, Panginoon. I pray for the miracle, Panginoon. Send your miracle. Gumagawa ka pa ng himala, hindi ka pa laos, Panginoon. You are still glorious God and miracle-working God. Sino ang nakaramdaman sa oras na ito? Kayo po, humingi po ng kanilang mga katawan. O ng mga sakit na yan. Pagalagin mo po ang Panginoon. Salamat po. Help us, Lord, to be more open to your word. Kami maging mature, tanggapin at pakinggan yung salita. Hindi kami open, lalo na ito'y pinahayag naman with love and care and concern. Not to condemn, not to put down, but because of your revelation. Lord, maintindihan natin. We will not condemn the preacher, the speaker, o sino. Because we accept him according to your will, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At kami naman po na tumatayo sa pulpito, inatamuhin po kami dito. Iyakin namin na yung pinasasabi mo ay galing talaga sa loob. At higit sa lahat, iyakin namin ay pangalangarin namin ito with love and concern. Because the letter killeth, but spirit gives life.
Kaya kung mag-preach kami, mag-ibang kapatid na tayo dito. Let us preach with spirit of love. Spirit of love. Kaya maraming salamat. Continue to pour out your blessings about us. Lalo na po kalakasan. Lalo na po sa may mga mabibigat na problema. Lord, lansakin mo. Wasakin mo ang mga problema ng papabigat sa iyong mga anak sa oras na ito. Jesus, family problem, financial problem, relational problem, any problem na nagpapahirap sa iyong mga anak, destroy it! Destroy it! In Jesus' name, in Jesus' name. And I let loose spirit of solution. I let loose your solution and miracle. In Jesus' name. Receive the blessing of the Lord. Receive the miracle of the Lord. Receive the strength of the Lord. Receive the wisdom of the Lord. Receive the power of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.